Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 9, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo bumaba sa 3.9% ayon sa PSA. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naghahanda na para sa kanyang ika-4 na SONA. Chinese Ambassador Wang Xiaolian ipinatawag ng DFA kasunod ng pagban ng China kay dating Senador Francis Tolentino. CMW kinumpirma na 2 barko lulan ng mga tripulanteng Pinoy ang inatake ng mga rebelding Houthi habang naglalayag sa Red Sea. Malacanang hindi nababahala sa kalusugan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa gitna ng mga ulat na labis na pangangayayat nito. 2 naman sa 4 na kadete ng PMA na sangkot sa umano'y hazing incident sinuspindi na. Sa atin namang Metro News, babaeng pasahero na may dalang improvised firearm na harang sa NAIA. Ating Science and Technology News, Earth tinatayang mas mabilis na iikot sa 3 magkakaibang araw sa pagitan ng Hulyo at Agosto. Sa atin namang Lifestyle News, isang farm school sa Baguio nakatanggap ng Healthy Eating Award sa isang international contest. Sa ating music trivia, ngayong petsa ni record ni Bob Dylan ang awitin na inilarawan bilang isang protest song. Ano ang kantang ito? Ating alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang bilangguan sa Brazil gumagamit ng mga gansa sa pagbabantay ng mga inmate. 6:32 na po ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Bumaba sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa noong Mayo mula sa 4.1% na naitala noong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2.03 million na bilang ng mga Pilipinong walang trabaho na mas mababa sa 2.06 milyong unemployed noong Abril. Sinabi ng PSA na bumaba ang unemployment rate sa bansa makaraang pumasok sa labor force ang 1.35 million na mga individual noong May 2024 hanggang May 2025. Samantala ay kinatuwa naman ng Malacanang ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa noong Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nangangahulugan nito na nagbubunga na ang mga ginagawa ng administrasyon para makapagbukas ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, kabilang na ang kaliwat ka ng job fairs na isinasagawa ng pamahalaan. Kaugnay nito, nangako ang pamahalaan na lalo pang pag-iibayuhin ang mga programa at proyekto na magbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagsimula ng maghanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa July 28. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, abala na sa paglalatag ang Pangulo ng kanyang talumpati dahil nais nitong maging mas maganda ang kanyang pag-uulat sa bayan sa pagpasok ng kanyang ika-4 na taon sa pwesto. Asahan niyang lalamanin ng talumpati ng Pangulo ang mga naging proyekto, achievements at accomplishments ng administrasyon sa nakalipas na taon. Hanggang ngayon pa ay nagpe-prepare pa rin po at kailangan po na maging mas maganda ang pag-uulat sa taong bayan patungkol sa kanyang mga naging proyekto at mga achievements.
Naging highlight ng SONA ng Pangulo noong nakaraang taon ang paninindigan niya sa West Philippine Sea at kautosang iban ang operasyon ng lahat ng pogo sa Pilipinas. Samantala, mga katangian na posibleng hanapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong ombudsman, ibinahagi ng Palasyo si Yanel Salazar sa report. Matino, matapang at patas. Ito ang katangian na posibleng hanapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na magiging pinuno ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang hawak na shortlist ang Pangulo na maaplikanteng pagpipilian niya na pumalit sa magreretirong si Ombudsman Samuel Martires. Pero tulad anya ng ibang public officials, dapat na makita ng Pangulo na matino at patas sa tungkulin ang uupong ombudsman. Wala pa pong natatanggap na shortlist ang Pangulo. At katulad ng ating sinabi, dapat po isang matino, matapang, fair. Yun po ang mga pangunahin. Ilan lamang sa mga pangunahin na dapat na magiging isang katangian ng isang public servant. Hindi lang ng ombudsman, lahat ng public servant. Kamakailan ay inilabas ng Judicial and Bar Council ang listahan ng 17 aplikanteng nag-apply sa posisyon. Ngayong buwan nakatakdang sumalang sa public panel interviews ng JBC ang mga aplikante kasabay ng nakatakdang pagreretiro ni Martires sa July 27. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar sa report. 774 Balita Ngayon. Kinumpirmahan ng Malacanang na ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian kaugnay sa ipinataw na sanksyon ng China laban kay dating Senador Francis Tolentino. Si Tolentino ay nakaban ngayon sa mainland China, gayon din sa Macau at Hong Kong dahil sa kanyang matibay na paninindigan sa usapin ng West Philippine Sea. Sa pahayag ng DFA na binasa ni Palace Press Officer Claire Castro, nakasaad na bagamat nasa legal na kapangyarihan ng China ang magpatupad ng ganitong hakbang, ang pagpapataw ng parusa laban sa isang halal na opisyal na ginagawa lamang ang kanyang tungkulin ay hindi tugma sa prinsipyo ng mutual respect at dialogue na siyang pundasyon ng relasyon ng dalawang bansa. Ipinaalala rin ng DFA sa Chinese Ambassador na pinahalaga ng Pilipinas ang kalayaan sa pagpapahayag. Nakabatay rin ito sa konstitusyonal na prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan ng tatlong sangay ng gobyerno kung saan tungkulin ng mga senador at iba pang halal na opisyal na mag-imbestiga at magtanong ukol sa mga usaping pambansa at pampubliko. Samantala, access sa online gambling pinareregulate ni Senadora Risa Hontiveros. Detalye po ay hatid ni Conde Batak. Conde. Pinalilimitahan ni Senator Risa Hontiveros ang access sa mga online gambling sa bansa. Tinukoy ni Hontiveros na masyado ng madali ang malulong sa sugal dahil napaka-accessible na nito sa mga e-wallets at super apps kung saan marami rin sa mga kababayan ang baon sa patong-patong na utang. Sa unnumbered bill na inihain ng Senadora, pinare-regulate dito ang accessibility ng online gambling kung saan ipagbabawal na ang direktang link ng mga e-wallets at super apps sa mga online gambling platforms. Tanging mga 21 taong gulang pataas lang ang papayagan na mag-register at mag-participate sa online gambling platforms kung saan ipaglalatag ang mga licensed online gambling operators na magpatupad ng epektibong age verification protocols para matiyak na walang mas mababa sa 21 anyos na makaka-access sa online gamings. Pinagtatakda rin ng lahat ng licensed online gambling operators na magpatupad ng maximum limits sa halagang maaaring ipusta o itaya kung saan kapag naabot na ng player, ang limit ay otomatikong suspended ang account nito sa pag-access sa online gambling services sa minimum na 30 araw. Ilalaan naman ang 10% na kita ng online gambling sa gamutan at rehabilitasyon para sa mga nalulong sa online sugal. Gayon din sa public education campaigns, laban sa gambling, monitoring at enforcement programs at research at policy evaluation. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. 39 na minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 2 barko
Nalunan ang mga tripulanteng Pilipino ang inatake ng mga rebelding Houthi habang naglalayag sa Red Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, naglalayag ang Liberian flag vessel na MV Magic Seas nang lusubin ng maliliit na bangkang sakay ang mga armadong kalalakihan sa layong 51 nautical miles mula sa Yemen. Ligtas naman ang 17 tripulanteng Pinoy at 2 pang crew member na sakay ng barko. Bukod sa MV Magic Seas, inatake rin ng mga rebelding Houthi ang MV Eternity or MV Eternity Sea na may sakay na 21 o 21 Pinoy seafarers. Ayon kay Kakdak, inaalam pa nila kung may Pilipino na kasama sa 2 nasugatan at sa 2 nawawala pa sa pag-atake. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa pamilya ng mga apektadong tripulanteng Pinoy. Dismayado naman ang kalihim sa paglabag ng Manning Agency at ng Principal Shipping Company sa panuntunan ng DMW na nagbabawal sa pagdalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hunt for truth, accountability at transparency at hindi witch hunt. Narito ang report ni Grace Mariano. Pumalag si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa sinabi ni dating Senate President Mig Subiri na witch hunt ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate ni Ridon hindi witch hunt kundi hunt for truth, accountability at transparency ang pagsusulong na masailalim na sa impeachment trial ang Vice Presidente. Diin ni Ridon nakita naman ng mga kongresista na mayroong batayan para itulak at ipadala sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara. Pangunahing tinukoy ni Ridon ang mga kakaibang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds ni VP Sara tulad ng Mary Grace Piatos na wala namang record sa Philippine Statistics Authority kaya walang birth, marriage at death certificate. Ayon kay Ridon, nirerespeto nila ang posisyon ni Zubiri ukol sa impeachment pero bilang senator judge ay dapat itong maging patas lalo't naaayon naman sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Hindi nababahala ang Malacanang sa lagay ng kalusugan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapiit sa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabibigyan ng sapat na atensyong medikal ang dating Pangulo at hindi ito pinababayaan habang humaharap ito sa kanyang kaso. Inihag ito ni Castro makaraang sabihin ng dating asawa ng dating Pangulo na si Elizabeth Zimmerman na labis na nangayayat si dating Pangulong Duterte bagaman maayos naman ang kalagayan nito. Kasunod dito, pinayuhan naman ni Castro ang dating Pangulo na mag-ehersisyo. Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa The Hague. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Kinumpirma rin po ni Vice President Sara Duterte na labis na nangayayat ang kanyang ama mula nang ma-detain ito sa The Hague. Gayunman, sinabi ng pangalawang Pangulo na mas gusto niya ang itsura ng katawan ng kanyang ama ngayon kaysa dati na malaki ang tiyan at hindi malusog tingnan. Payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo, nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So, ganyan siya kapayat. But para sa akin lang ha, he looks good na payat siya. Kesa sa yung, ano siya, malaki ang tiyan,
tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way. Medyo slim. Yan po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala, inisyal na ulat sa admin case ng 15 pulis na dawit sa kaso ng missing sabongeros, ilalabas na. Angel Garcia sa detalye. Inaasahang may lalabas na ngayon linggo ang paunang ulat kaugnay sa kasong administratibo laban sa 15 mga pulis na sinasabing sangkot sa pagkawala ng ilang sabongero. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, inaasahan na bago matapos ang linggong ito ay mailalabas ng ulat hinggil sa kasong administratibo na inihahanda laban sa mga sangkot ng pulis. Ani Fajardo, sa ulat malalaman kung sino-sino ang masasampahan ng kasong administratibo kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Hingi naman sa kasong kriminal, sinabi ni Fajardo na pinapaubayan nila ito sa Department of Justice kung saan nakahanda ang pambansang pulisya na magbigay ng tulong sa investigasyon kung hihilingin ng DOJ. Una nang kinumpirma ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na ang 15 pulis ay kasalukuyang nasa Campo Crame para sa isinasagawang investigasyon. Samantala, patuloy rin sa ilalim ng protective custody ng PNP si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na nanatiling pangunahing testigo sa kaso. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, sinuspindi na ang 2 sa 4 na kadete ng Philippine Military Academy o PMA makaraang masangkot sa umano'y insidente ng hazing. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, 1 sa 4 na sangkot ay naabsuelto na. 2 naman ang nasuspende at 1 naman ang pinatawan ng parusa bilang bahagi ng chain of command. Batay sa investigasyon ng Baguio City Police, ang biktima na isang 4th class cadet ay nakaranas ng paulit-ulit na physical abuse at humiliation mula September 2 hanggang September 29, 2024. Tinawag ng complainant ang pang-abuso bilang animalistic tripping na kinabibilangan ng panunutok at labis na physical training na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Sa kabila naman ng pagpapataw ng sanction sa mga dawit na kadete, nilinaw naman ni Padilla na hindi itinuturing na hazing ang insidente alinsunod sa Anti-Hazing Act dahil hindi niya ito bahagi ng initiation process, kundi paglalabas sumano ng sama ng loob ng mga klase sa performance ng biktima. Sa dagdag pang field report, mga delinkwenteng taxpayer sa Maynila binigyan ng tax amnesty. Gina Mapes sa report. Pinagkalooban ng tax amnesty ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang mga delinkwenteng taxpayer na matagal na hindi nakapagbayad ng buwis. Nilagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno ang Ordinance No. 918 na ipinasa ng City Council sa pamumuno ni Manila Vice Mayor Angela Chi at Atienza. Sa ilalim ng ordinansa, magkakaloob ng amnestiya sa lahat ng bayaring buwis sa buong Maynila. Kabilang ang business taxes, real property tax, ordinance violation receipts o OVRs, regulatory at service fees at local transfer taxes. Alisunod sa nato ng ordinansa, papayagang makwenta o ma-assess ang real property taxes gamit ang kasalukuyang market value habang papayagan din na hulugan nila ang utang sa City Treasurer's Office. Sinikayat ng alkalde ang lahat ng taxpayer na habang walang ipapataw na multa at dagdag na bayad ang lokal na pamahalaan ay bayaran na ang kanilang pagkakautang sa buwis. Samantala, kagabi ay muling nag-ikot sa lungsod si Mayor Isko at unang binisita ang Justice Jose Abad Santos General Hospital at sinilip ang ipinalagay na bagong air condition unit sa emergency room kapalit ng aircon na sinasabing inuwi ng dati nilang pinuno dahil donasyong personal at hindi umano sa ospital. Pinabuksan na rin ng alkalde ang isinaradong daan sa tapat ng Justice Jose Abad Santos General Hospital para madaling mapuntahan ng tao. Kagabi rin, binisita ni Mayor Isko ang mga madidilim na lansana sa lungsod at isa sa pinailawan ay ang Nagtahan Bridge sa Santa Mesa. Ayon sa alkalde, unti-unti ay asahan ng mga Manileño na bibigyang solusyon ang mga problema na kinakaharap sa Maynila.
Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. 6:49 na po ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, naharang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 40 years old na babaeng pasahero makaraang madiskubre ang isang undocumented na improvised firearm sa kanyang bagahe. Ayon sa mga otoridad, patungong Cotabato City ang babae at nadiskubre ang dala nitong improvised firearm nang sumalang ang kanyang bagahe sa routine X-ray screening sa NAIA Terminal 2. Na-detect na Philippine National Police Aviation Security Group o PNP ABSE Group ang isang baril na nakabalot sa plastic at itinago sa loob ng tire interior sa loob ng kanyang check-in baggage. Nang isa lang sa manual inspection, doon nakumpirma na isa itong improvised firearm na may kakayahang magpaputok ng caliber 22 ammunition. Bigo naman ang babae na magpakita ng legal na dokumento para dito. Bunsod dito, inaresto ng PNP ABSE Group ang babae dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 56.59 centavos. 66 pesos at 27 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 77 pesos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay 15 pesos and 9 centavos, habang ang Japanese yen ay 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi July 8, 24, 33, 27, 7, 52 at 30, kung saan walang nanalo ng 197,294,254 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 38, 3, 16, 23, 48 at 26, kung saan wala ding nakapag-uwi ng 16,410,441 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 18, 23, 34, 5, 9 at 12, kung saan wala ring nanalo ng 28,711,263 pesos and 60 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa ating balitang siyensya, teknolohiya, Earth, tinatayang mas mabilis na iikot daw sa tatlong magkakaibang araw sa pagitan ng Hulyo at Agosto. Kailan kaya ito, Darlene? Alamin natin sa balitang hatid ni Rose May Miranda. Rose May. Inaasahang bibilis ang pag-ikot ng mundo ngayong buwan at sa Agosto ngayong taon na magre-resulta sa mas maikling mga araw. Iniulat ni Graham Jones, isang astrophysicist sa University of London, na maaaring mapansin na mabilis na pag-ikot ng Earth ngayong araw sa 22 ng Hulyo at sa 5 ng Agosto, kung saan tinatayang iikli ang mga petsang ito ng 1.30, 1.38 at 1.51 milliseconds. Bagamat mukhang maliit lamang ang pagbabago, may potential itong makagambala sa iba't ibang teknolohiya at system na umaasa sa tumpak na sukat ng oras tulad ng GPS, communication networks at financial markets na maaaring makaapekto sa lahat mula sa satellite navigation hanggang sa paggana ng mga mobile app. Sa ating pagkakaalam, ang Earth ay umiikot lamang na higit sa 365 beses sa axis nito na bilang ng mga araw sa isang taon, ngunit hindi ito ang karaniwang nangyayari sa nakalipas dahil iminungkahi ng iba't ibang mga kalkulasyon na dati ay umaabot sa hindi bababa sa 470 hanggang 372 beses ang pag-ikot ng mundo sa araw. Naniniwala ang mga siyentipiko na maraming salik ang maaaring mag-ambag sa pagbilis ng pag-ikot ng Earth
tulad ng El Nino at La Nina, mga movement o paggalaw sa loob ng core ng mundo, pagkatunaw ng mga glacier at ang distansya ng moon kung saan iniulat ng timeanddate.com na nasa paligid ang buwan ng maximum na distansya nito mula sa ecuador ng Earth sa tatlong nabanggit na petsa para sa pinakamaikling length of day ngayong taon. Para malaman ang eksaktong dahilan ng hindi pangkaraniwang event na ito, sinusuri ng mga siyentipiko ang datos mula sa US Naval Observatory at International Earth Rotation Services upang subaybayan ang maliliit na pagbabagong ito. Sa pagpapatuloy ng pananaliksik, umaasa ang mga eksperto na matuklasan kung pansamantalang kaganapan nito o kung patuloy na bibilis ang pag-ikot ng Earth sa mga darating na taon. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang farm school sa Baguio nakatanggap ng Healthy Eating Award sa isang international contest. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Mika. Kinilala sa isang international contest ang isang farm school sa Baguio City para sa proyekto nito na kinabibilangan ng organic farming at nutrition education na nagbunsod sa mga mag-aaral na magtanim ng kanilang sariling pagkain at makakuha ng mga kasanayan para sa kakayahang magtrabaho. Nakatanggap ang Happy Hollow National High School ng Healthy Eating Award mula sa insurance firm na AIA, organizer ng Healthiest Schools Competition na nagtampok ng 16 na elementarya at sekundaryang paaralan mula sa Asia Pacific region. Ito ang unang pagkakataon na ang Pilipinas ay lumuhok sa programa, sumali at nanalo sa kompetisyon. Ang Happy Hollow National High School ay isa sa pinakamalayang paaralan sa Baguio at matatagpuan sa ancestral land ng mga katutubo doon. Inilunsad nila ang project offering resources of growing agri-products and nutrition and community organic upang itaguyod ang malusog na pagkain, sustainability at seguridad sa pagkain. Samantala, isang primaryang paaralan sa Indonesia ang regional winner sa contest dahil ginawa nilang silid-aralan, furnitures, literacy board, fertilizers at hardin ang kanilang mga basura. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong petsa, ni-record ni Bob Dylan ang awiting inilarawan bilang isang protest song. Ano kaya ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 9 taong 1962, ni-record ng American singer-songwriter na si Bob Dylan ang awiting Blowing in the Wind. Bahagi ito ng kanyang ikalawang studio album na nilabas noong 1963 na may titulong The Freewheelin' Bob Dylan. Inilarawan na marami ang Blowing in the Wind bilang isang protest song at kumekwestiyon sa usapin ng kapayapaan, gera at kalayaan. Noong 1994, nailuklok ang awitin sa Grammy Hall of Fame habang noong 2004 naman nang marango ito sa number 14 ng 500 Greatest Songs of All Time ng Rolling Stone magazine. Noong June 1963, nilabas ang American folk group na Peter, Paul and Mary ang kanilang bersyon ng Blowing in the Wind at pinangalanan bilang most commercially successful version nito at naabot pa ang number 2 spot sa Billboard Hot 100 at 5 linggong naging number 1 sa Middle Road Charts. Sa 6th Annual Grammy Awards noong 1964, nanalo ang naturang bersyon ng Blowing in the Wind bilang Best Folk Recording at Best Performance by a Vocal Group, habang noong 2003, naluklok din sa Grammy Hall of Fame ang bersyon nito ng Peter, Paul and Mary. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shata 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, isang bilangguan sa Brazil gumagamit ng mga gansa sa pagbabantay ng mga inmate. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Magandang umaga sa inyo, Darren, si Albert, at sa lahat ng mga nandito sa ating himpilan na ito. Good morning. Good morning. Anong gagawin ko? Ano ba yung balitang kakaiba mo? Ano talaga yan? Gansa po pwede pala yon, Doc Justin? Actually, ito
Kadalasang mga aso kasi, particular canine ang nagiging katuwang ng mga law enforcer, di ba? Sa pagbabantay sa mga bilangguan, kahit sa mga mall, no? Yung Yes. mga canine na yan. Ibahin ninyo ang Sao Pedro de Alcantara Penitentiary sa Santa Catarina. Isang remote state sa Brazil ito, Darlene at Albert, na mga gansa katuwang ang nala sa pagbabantay ng mga inmate. Ayon kay Prison Director Marcos Roberto de Sousa, mayroon silang electronic surveillance at in-person surveillance para sa kanilang higit 12,000 prisoners at ang mga gansa ay dagdag na Nakatulog ka na, Doc Justin? Over ka ba, Gising. Doc? ulit. So, Dagdag na Sorry medyo may katandaan na Darlene eh. Dagdag na magbabantay upang matiyak na walang inmates na makakatakas. Ang mga gansaan niya ang first line of defense laban sa mga bilanggong magtatangkang tumakas. At nakapwesto sila sa madamong parte ng prison territory at sa pagitan mismo ng taas na Tuklaste, natutulog ka eh. Sige, diretso. Sana nga ako. Mga matataas na pader ng kulungan at bakod sa labas, yun nga bantay itong mga gansa, Darlene. Sinabi naman ng prison guard na si Maros Coronete na 10 taon na nilang kasama sa pagbabantay sa penitentiary ang gansa. Sakala niyang may presong magtangkang tumakas, diyak na mag-iingay ang mga gansa at mag-aagaw agad ang atensyon ng mga taong nagbabantay. Pero bakit nga ba mas pinili ng bilangguan na palitan ang kanilang mga guard dog ng mga gansa? Paliwanag ni Coronete, matrabaho ang maintenance sa mga guard dogs dahil kailangan pa ng training at kailangan ding dalhin sa veterinarian. Hindi gaya ng mga gansa na hindi na kailangang bantayan. At 24 oras din silang alerto. So talagang kahit siguro anong hayop, no? Basta natitrain ng tama kasi sabi nga nila ang hayop ay may ano rin yan eh, may isip. Oo. Pero alam mo, mas matindi sana kung yung bantay nila dito, yung mga marites sa amin, parang mga CCTV 24/7. Pwede, no? Dito sa Pilipinas yun siguro, pwede. Ano ba ang mga palatandaan na sila yon, Darlene? Yung mga nagtutumpukan, yung nagwawalis. Pag nakita mo na nakapamewang na yan, nagkukwentuhan na yan. Mga damit na kadaster pa. Yeah. Ay, nako, marites. Sige. Okay na tayo ha. Si Doc Justin, just out na ako. Salamat pala, GR. So, ibagos na kape niyong masarap na to. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po mga may init na balita ngayong araw ng Miyerkules, July 9, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.